Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigpit ng binabantayan ng PHIVOLCS ang aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Lalo't may mga senyales umano ito ng posibleng magmatic o major eruption sa mga susunod na linggo. Target ng magpatupad ng forced evacuation sa mahigit 50,000 residenteng nakatira sa 6-kilometer danger zone. May mga residente pa rin daw kasing ayaw lumikas kahit nasa alert level 3 na ang bulkan. Ang paghahanda naman ng gobyerno sakaling itaas pa ang alert level 4 sa pagtutok ni June Veneracion. Kumpara sa malakas na pagputok nito kahapon, tila mas tahimik ngayon ang Bulkang Kanlaon. Sabi ng PHIVOLCS, 20 volcanic quake lang ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Pero hindi raw ibig sabihin tapos na ang problema dahil may mga senyales ng posibleng magmatic o major eruption sa mga susunod na linggo. Sa ating pong analysis ay talaga pong naghahanda na ng magmatic eruption ng Kanlaon. Ang tanong lamang po ay kailan at papano at gaano lakas o gaano katindi ang pagputok. Ang ibinugang abo kahapon, umabot sa 4 na kilometro ang taas na dinala ng hangin sa kanlurang bahagi ng bulkan. Tinamaan ng ashfall ang mga bayan sa Negros Occidental, gaya ng La Carlota City, Bago City, La Castellana at Murcia. Ang bumagsak na abo sa lupa ayon sa PHIVOLCS, tinangay daw ng hangin at tumawid ng dagat sa Guimaras, Iloilo at Antique. Yung ibang ash na nararanasan po ng mas malayo, katulad po dito sa Antique, ay mga remobilized na abon na. No? Ibig sabihin po, sa sobrang lakas ng hangin, pati po yung ashfall na bumagsak na, ay napapadpad pa ng palayo. Nakataas pa rin ngayon ang alert level 3. Ibig sabihin, kailangang ilikas ang mga nakatira sa loob ng 6-kilometer danger zone. Sa taya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 54,000 residente sa loob ng 6-kilometer danger zone ang target ng forced evacuation. Mula sa 2 critical area ang mga kailangang ilikas, ang La Castellana sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental. Ang issues na hinaharap namin ngayon, nag-hesitate na lumikas ang mga tao kasi hindi sila sanay sa ganitong mga pangyayari. Forced na ito. Pero siyempre nakikiusap tayo sa mga tao eh. Kapag itinaas ang alert level 4, magiging 10 kilometers ang danger zone. Karagdagang 10,000 residente yan na kailangang ilikas. Magpapadala nga tayo ng 1,000 tents, no? At mga tubig plus other facilities katulad ng portalets, etc. upang sa ganon may temporary evacuation sites na mamamanage natin. Kabilang sa mga senyales na binabantayan ng PHIVOLCS para magtaas ang alert level 4 ay dahan-dahang pag-angat ng magma, pag-uga at pamamaga ng bulkan. Pag nagkaganon, posible na talaga ang major eruption kung saan maaring umabot sa 10 kilometro ang taas ng ibubugang abo at ang napakadelikadong pyroclastic density current ay maaring umagos hanggang mahigit 6 na kilometro ang layo. Sa alert level 4, dapat po lahat po ng maaring maapektuhan ng worst case scenario eruption ay naka-evacuate na. Dahil ang alert level 5 po is merely a statement. Statement lamang po siya of ongoing worst case scenario eruption. Siniguro naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahandaan ng pamahalaan para magsagawa ng malawakang paglilikas ng mga residente. We're ready. We know what to do, and we have already started to send food packs, and we already started to send all of the things that we bring to those who are in evacuation centers. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Naghahanda na ang inyong GMA Kapuso Foundation para sa Operation Bayanihan para sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Kasalukuyan ang nagsasagawa ang GMA Kapuso Foundation ng repacking kasama ang 303rd Infantry Brigade, 62nd Infantry Battalion Philippine Army at iba pang volunteer
sa Bago City Elementary School. Ang relief goods at KN95 mask ay ipapamahagi po natin bukas para sa 2,000 evacuees sa bayan ng La Castellana, La Carlota at Bago City, Negros Occidental. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metro Bank Credit Card. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi magpapadala ng Navy warship ang Pilipinas sa kabila ng mga panibagong pangaharas ng China. Sinabi niya yan ngayong anibersaryo ng United Nations Convention on the Law of the Sea na isa sa basehan ng Pilipinas sa pag-iit ng teritoryo at soberanya sa West Philippine Sea. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa mga nakalipas sa linggo, panibagong mga insidente na agresibong aksyon ang ipinamalas ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Mula sa paglapit ng helicopter ng China sa mga Pilipinong nangingisda sa Rosal Reef o Iroquois, peligrosong pagharang, pagbangga at pag-water cannon pa sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. At pinakahuli, ang bagong insidente ng panglilaser sa barko rin ng BFAR. Ang nakababahala pa ayon sa Philippine Coast Guard, kung dati-rati pang Coast Guard o militia vessel lang ang mga barkong gamit ng China sa pangaharas, ngayon Chinese Navy warships na at nasa pangulo na raw kung tatapatan ito ng mga barko ng Philippine Navy. Sagot ng Pangulo, sa kabila ng pangaharas, hindi magpapadala ng Navy warship ang Pilipinas sa West Philippine Sea. We are not at war. We don't need Navy warships. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Again, it will be provocative and will be seen as an escalation. We don't do that. The Philippines does not escalate tensions. Quite the opposite. The Philippines always tries to bring down the level of tension. Matatandaan nung isang linggo lang, sinabi ng National Task Force on the West Philippine Sea na posibleng i-deploy na rin ng Philippine Navy ang mga warship ng Pilipinas para sumabay sa mga ginagawang resupply mission ng BFAR at PCG sa mga mangingisdang Pilipino. Pero sabi ngayon ng Pangulo, walang magbabago sa diskarte ng bansa sa West Philippine Sea at hindi kailanman magiging bahagi ang bansa sa paglala ng tensyon sa rehiyon. Ang pahayag ng Pangulo kasabay na ika-42 anibersaryo ng United Nations Convention on the Law of the Sea na siya itinuturing na saligang batas ng karagatan na layong magtakda ng mga karapatan at maiwasan ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Ito rin ang isa sa mga basehan ng Pilipinas sa pagitan ng teritoryo at soberanya nito sa West Philippine Sea. As it upholds its lawful claim to its maritime entitlements, the Philippines has continued to engage coastal neighbors through discussions on the delimitation of the exclusive economic zone, the continental shelf, and the extended continental shelf measured from lawfully drawn baselines where these maritime zones may overlap. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mahigit 2 linggo na lang bago ang Pasko, kaya mas ramdam na rin ang bigat na traffic sa maraming kalsada. Pinaka-apektado niya ng mga commuter. Kaya sinubukan ng GMA Integrated News ang kinakaharap nilang araw-araw na kalbaryo sa biyahe. Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Pangitain na ang eksenang ito sa Commonwealth Avenue, Quezon City sa traffic na sasagupain, lalo na ngayong magpapasko. Sabi nga, papasok ang fresh, uuwi kang mandirigma. Si Adrian na taga Montalban, Rizal, alas 4 ng madaling araw gising na para pumasok sa Mandaluyong. Ngayong magpapasko, mas mahirap na ang pagsakay. Mas madami po yun kasi po, yung halimbawa po yung sa tita ko din po, madalas po siya bumabiyahe pag Pasko po kasi namimili din po ng mga gamit, may tindahan din po kasi. Hirap na papasok, pati pag-uwi. Ayun po yung nagtatagal na po minsan ng 3 hours kasi ang hirap po makasakay. Ilang minuto ring nag-abang ng masasakyan si Adrian nang may dumating. Hinabol niya ito sa gitna ng highway. Ayun! May mga habal na nag-aalok ng sakay sa mga hindi na makapaghintay. Magkano 150 po, MRT. Oo, Maynila? Kaya po, mga 300. Ang ilan sa motorcycle taxi na nagpasaklolo. Traffic po. Bakit ayaw mo mag-jeep? Ayaw po, kasi matatagalan na po ako, sir. Late ka na? Opo. Saan ka mapunta?
Mag-uuwa po. Sumakay kami sa isang modern jeep para malaman kung gaano katagal ang biyahe ngayong Disyembre. Mga 8:32. So mga 2 minutes na nakuha naman tayo pupunta ng Calao. Tapos tingnan natin kung ilang oras yung biyahe. Sa loob, kanya-kanyang nakaw ng tulog ang mga pasahero. Kapag swerte, makakaupo ka. Ang ilan halos sa kalsada na ginugugol ang karamihan sa kanilang oras. Ano oras ka ba umuwi? 10 po. 10? Ng gabi? Ng gabi po. Ano ka nagigising? 7. Natutulog ka pa ba? Sa madaling araw po, okay. Tuloy-tuloy. Eh, pagka ganito na, wala na. Imagine, alas 7, anong oras na? Alas 7 kami malis doon. Para sa mga nagmo-modern jeep, bawas sa kanilang kita ang ibig sabihin ng Christmas rush. Pag December, minsan tatlong ikot na lang kami sa haba ng traffic. Di ba kami makakuha skuta nun eh. Malapit na tayo sa Calao. So parang lampas isang oras yung biyahe. Pagbaba namin ng Maynila, ingat ka sir, bye-bye. Sumakay naman kami ng TNVS. Mabilis kami nakabukda kung alas 10 ng umaga. Kanina ka pa nagbiyahe? Opo. Anong oras ka nag-start? Morning sir. Umaga? Anong oras? 6 o'clock sir. 6? Nakailan ka na? Bali ano pa lang to sir, pang-apat pa lang. Ramdam na ng TNVS driver ang Christmas rush. Lalo na pag Sabado at Linggo. Nagaramdam mo na yung sikip talaga ng traffic. Lampas 30 minuto rin ang biniyahe namin mula sa Maynila pa Quezon City, pero ang pamasahe abot ng 400 piso. Sa monitoring ng MMDA nitong December 2 lamang, may lampas 440,000 na mga sasakyan ang nasa EDSA. Mas mataas na sa average na 417,000 mula Enero hanggang Nobyembre. Naglalaro naman sa 1 oras hanggat 1.5 oras ang biyahe sa kahabaan ng EDSA mula Roas hanggang Monumento kung northbound o Monumento hanggang Roas Boulevard kung southbound. One thing that we have to consider, ang ating mga kalsada, it was never really built and prepared to handle this kind of volume. Make use of our public transportation. Pinaka-short term na ginagawa po natin, pagki-clearing po ng ating mga mabuhay lanes, ating major thoroughfares, ating alternate routes. Ilang mga solusyon din ang ipinatutupad ng MMDA tulad ng late na pagbubukas at pagsasara ng mga mall para hindi maipon ng mga tao sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Gustong paimbestigahan sa Kongreso ang umunoy pagmamanipula ng mga trader sa presyo ng asukal. Suportado yan ng Sugar Regulatory Administration, lalo't ikinalulugi ito ng maraming magsasaka. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang sabi ng Sugar Regulatory Administration, sapat ang supply ng asukal ngayong Kapaskuhan kaya hindi dapat tumaas ang presyo. Naglalaro sa 65 hanggang 85 pesos ang kada kilo ng pulang asukal. Hanggang 90 pesos naman ang puting asukal. Ang problema, bumabagsak ang presyo sa farm gate dahilan para malugi ang mga magsasaka. Dahil binabarat daw ang mga sugarcane farmers, nasa 2,400 pesos kada sako lang ang farm gate price batay sa tala ng SRA. Sa ganitong presyo, lugi umano ang mga magsasaka ng tubo o kaya bawi lang sa puhunan. Dito yan sa buyers of the farmer sugar. So dito yun sa umpisa ng supply chain. Yung first buyers, paglabas ng mill, dun yung problema natin. Yung wholesale and retail constant eh. So, lumalaki lang yung gap from wholesale to farm gate. Daing ng United Sugar Producers Federation of the Philippines, may mga trader na nilalaro umano ang presyo. Iipitin umano ng mga trader ang nabiling asukal sa mababang halaga para tumaas ang presyo kaya damay na rin ang mga mamimili. The sugar mills, they have huge bodegas. They can keep these sugars and starve the market artificially para pag-akyat come January, February, aakyat yung presyo kasi wala nang asukar sa market. That is when they will unload the cheap sugar that they bought from us and make money. Sa privilege speech ni Negros Occidental 5th District Representative Emilio Bernardino Yulo, sinabi niyang dapat imbestigahan ito at papanagutin ang mga taong dapat nangangalaga sa mga magsasaka, pati na ang mga umano'y nananamantala. Suportado ng SRA ang investigasyon para dito. We welcome any form of help, be it an investigation, in the effort of giving our farmers a better price, giving our farmers a better chance, because if not,
these farmers will shift to other crops. So magiging mas malaki yung problema natin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sinita sa pagdinig sa Senado ang mga transport network company dahil sa iba't ibang reklamo ng mga pasahero tulad ng pahirapang pag-book at madalas na pagkansela ng mga driver. Nakatutok si Mav Gonzalez. Dapat ipambibili mo lang ng food. Dapat may impose yung government na hanggang kung magkano lang yung maximum fare. Napakamahal na ng pamasahe, pahirapan pa mag-book. Ilan lang ito sa mga reklamo ng maraming pasahero lalo ngayong holiday season na sinita sa mga transport network company sa pagdinig ng Senado kanina. Kapag rush hour at kapag umuulan, bakit napakahirap mag-book sa Grab? Kulang po tayo sa supply ng drivers on road, lalo na po pagdating ng rush hour. Marami hindi bumabiyahe at yung iba pinapalipas po yung traffic. Kaya po kailangan ma-incentivize po sila. Inireklamo rin ang madalas na pagkansela ng drivers. Pag ang customer ay nag-cancel ng 3 beses na suspende, yung po sa driver ba, ano po ang kanilang sanction in case do they have the similar consequence just in case sila po ang mag-cancel? Graduated po siya, minsan po suspension mula sa platform, pagbaban po sa platform, or minsan or kadalasan po, lalo na po kapag kailangan may habit of the driver for collective measures, sinisigurado po natin na tinatawag po siya sa office. Pag motorcycle taxis, madalas din daw nagpapatay ng app pag rush hour. Sabi ng isang consumer group, naranasan niya na nagkokolorum pala ang ilang rider at inalok siya na sumakay pero hindi sa app ang booking. Hindi siya magre-rehistro dun sa sistema ng app ng Angkas at saka ng Joyride. Paano po kaya ang mga mekanismo para maprotektahan po yung mga mananakay na katulad po namin? Ang Angkas, meron daw fraud detection system para matukoy yung mga rider na nagbubukas patay ng app. Na-check po natin yung meron na po tayong mga na-ban based on that. Isa pang sinita ang pahirapang pag-book kapag discounted passenger gaya ng PWD, senior citizen o estudyante. Very clear na namimili. Ngayon, ang tanong ko, sino nag-absorb ng 20% discount? In-implement po ito pong taon na to, implement po ito, hindi ko alam po anong buwan po yun. Ang nagsushoulder po ang mga drivers na po ngayon. Kaya pala tinatanggi-tanggihan na ng mga driver kasi sabi ng mga drivers, kami ang mag-absorb nito. May mga umaabuso pa umano sa discount. Yung mga estudyante, magagaling sa club, papakita yung ID o kaya magpapadiscount. Yung iba po naman, ginagamit yung ID, hindi naman po sila sasakay. Ayon sa LTFRB, may memorandum of agreement sila sa mga TNC gaya ng Grab na sila dapat ang sumasalo sa discounts. Before we award them the franchise, nandun na po yun. The 20% discount shall be shouldered by the TNC regardless of whether it's Grab or any other TNC. Paliwanag ng Grab, sinusunod lang nila ang Memo Circular 2018-004 na nagsasabing driver ang sasagot ng discounts. Giit ng mga senador, dapat TNC na ang nagbabayad nito. Nangako ang Grab na makikipag-ugnayan sa LTFRB. Sa issue naman ng surge sa pamasahe, sabi ng Grab, napupunta sa drivers ang 80% ng dagdag pasahe kapag traffic, maulan at magpapasko. Nagbibigay rin sila ng dagdag na insentibo sa drivers na kinukuha sa price surge. Kaya tutol ang mga driver sa panukalang tanggalin ito. Ang hinihiling po sana namin, kasi po talagang napakahirap po ng biyahe ngayon dahil po sa traffic at sa mahal ng gasolina. Ang hinaing lang po namin, sana wag nang bawasan yung surge dahil importante rin po ito sa amin para masulit po yung aming kita para sa aming mga pamilya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagsumiti na ng counter affidavit ang aktor na si Archie Alemanya. Laman ito ang pagtanggi sa inihaing reklamo ni Rita Daniela. Nakatutok si Oscar Oida, exclusive. Pinanumpaan kaninang umaga ng aktor na si Archie Alemanya sa Bacoor Hall of Justice ang kanyang counter affidavit sa reklamong acts of lasciviousness na ipinail sa kanya ng aktres na si Rita Daniela.
Ang isinumiting counter affidavit ay bahagi ng isinasagawang preliminary investigation ng piskalya sa reklamo. Kasama ni Archie, ang abogado niyang si Attorney Amir Muksan. Sinubukan namin silang kunan ng payag pero tumanggi na silang magkomento. Nang tanungin namin ng piskal, hindi na nito dinetalye ang nilalaman ng affidavit ni Alemania, bagamat karamihan daw dito ay naglalaman ng pagtanggi sa mga paratang ni Rita. Naroon kanina ang abogado ni Rita na si Attorney Mary Glenn Abraham Garduque. Ayon kay Attorney Garduque, hanggat maaari, iniiwasan daw nilang magkita sina Rita at Archie. Because of the trauma that the victims of these crimes, well, of course, alleged victims of these crimes, is undergoing psychologically. So as her counsel, I also have to protect her mental health. The counsel of Archie is amenable to that. Nang kumustay namin si Rita sa kanyang abogado. Actually, as of this date, even up to now, she's not okay. Sa December 17, nakatakda namang magsumite si Rita ng kanyang sagot sa counter affidavit ni Archie. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Kanya-kanyang palag ang mga sinitang sagabal sa kalsada ng mga tauhan ng MMDA ngayong araw. Ang isa, may tinimaan pang traffic enforcer nang subukang tumakas habang hinahatak ang kanyang sasakyan. At mula sa EDSA Pasay, nakatutok live si Dano Timpungko. Dano. Nako, Vicky, traffic update muna tayo. Kung narito kayo dito sa aming pwesto sa EDSA Pasay northbound, bukod sa grocery at pangregalo, sana nakapamili rin kayo ng napakaraming pasensya dahil tukod na to dire-diretso hanggang lagpas North EDSA. At ito na nga, ang tangka ng MMDA na maibsan yung mga ganitong klaseng kalalang traffic yung mga clearing operations. Lalo na sa mga bangketa kung saan nakaharang at nakabara yung mga nakaparadang sasakyan. Sir, license mo, sir! Sir! Hahatakin na dapat ng MMDA ang sasakyang ito ng biglang. Sigurado? Ang driver ng sasakyan sinubukan daw tumakas. Hindi yung totoo, nakita mo o hindi? Hindi mo nakita kinakabit ka, inaangklahan ka? Nakita niya siya sir. Di ba lang, nakita mo may enforcer dapat nagtanong ka muna. Dapat hininto mo, hindi mo itatakbo mo. Ilang tao natin tinamaan? Sila nakita ko tumatakbo, silang dalawa na yun. Sige sir, ito lang sir, kaya lang tinamaan ko. Oo, kasi pinuksan niya agad, sumakay agad kasi. Traffic violation, gaganunin mo yung mga enforcer? Disgrasya ka sir ba? Pasensya na po. Kasi nagano lang po kasi natakot po ako ma-wrecker eh. Natakot? Hindi ka natakot na masagasaan yung enforcer? Mas natakot kang ma-wrecker? Po kami doon na nakakahinto eh. Pwede ba kayo pumarada doon? Alam ko po bawal. Oh, alam mo naman palang bawal, ba't kayo pumaparada doon? We are already towing the car. Sumakay po yung driver at agad-agad pong pinaandar ang sasakyan, tinamaan po siya sa may dibdib. Unattended talaga dapat ang kanyang violation. So ngayon, dahil po sa ginawa niyang pagtakbo at muntik pong hagipin ang ating enforcer ng 2 beses, definitely reckless driving po ito. Magkakaroon po siya ng penalty na isa-seminar po siya because of the reckless manner of what he did. Isa lang ang driver na yan sa mga nasita sa sidewalk clearing operations ngayong araw ng MMDA sa Parañaque. Pero kanya-kanyang palag ang mga nasita. Sa kahabaan ng Doña Soledad halimbawa, sinita ng MMDA lahat ng mga sasakyan nakaparada sa parking space na ito na kinain na ang bangketa. Opo, pero kasi nakaharap po tayo sa bangketa. Pag walang driver, matataw po yan. Lumabas ang driver sa pickup na ito pero tumangging alisin ang sasakyan. Kasi dito lang alam na bawal na ito. Hindi, nasa Lagpas 5 minuto, inangklahan na ang sasakyan at kalagitnaan ng pagtow, saka dumating ang nagpakilalang amo ng driver. Kung sino ang driver na nag-present ng license, pangalan niya matitikitan. Hindi natin pwedeng tikitan ng company. Nagkainitan naman sa ospital na ito sa pagtow sa isang AUV. Giit kasi ng mga motorista at mga sakay nito, pinayagan daw sila ng mga gwardya na pumarada sa harap. Ako naka-duty rin sa parking dito. Wala akong... Hindi kita nakausap, sir. Totoo yan. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Kanina po nagpaalam kami. Wala kayong inano, sir. Wala. Hindi kita nakita. Anong hindi nakita? Hindi kita nakita, sir. Nakita mo ko? Opo. Meron po naka-duty dito kanina. Hindi ako yung sinabihan niyo, sir. Sa dami ng laway na nasayang, tinow pa rin ang sasakyan.
Ang mga ganitong clearing operations, pinaigting ngayon ng MMDA para mapaluwag ang mga kalsada ngayong Christmas rush. Tinututukan din ang mall areas. Nagdagdag ng enforcers doon para magmando ng trapiko. Bawal din muna ang roadworks mula November 18 hanggang December 25, liban lang sa road repairs ng DPWH at major infrastructure projects ng pamahalaan. At Vicky, dahil siguradong marami sa atin at sa ating mga kababayan ang nasa labas at nasa kalsada pa rin, update lang po, magkabilang bahagi na ng EDSA, ken northbound man yan o southbound man yan, mula rito sa Pasay hanggang lagpas North EDSA, Balintawak, Muñoz. Konting ginhawa na lang ng konti sa monumento, pero yung ibang bahagi, lahat ng ibang bahagi, gapang po namumula sa bigat ng daloy ng trapiko. Kung kayo ay pasahero, manood muna kayo ng 24 oras o magpahinga muna kayo. Kung kayo ay nagmamaneho, maghanap muna kayo ng malilibangan o makakausap kaysa uminit ang ulo ninyo dahil hanggang mamaya pa tayo dito sa kalsada. Vicky. Magandang advice mo. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Mahigit 10,000 taga Negros Occidental na ang lumikas kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon. Nag-iwan pa yan ng makapal na abo sa iba't ibang bahagi ng Visayas, kaya may mga residente pang nakaranas ng paninikip ng dibdib. At mula sa La Carlota City sa Negros Occidental, nakatutok live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen. Vicky, kahit nadadagdagan pa ang mga evacuees dito sa evacuation center sa La Carlota City, ay may ilang residente pa rin malapit sa bulkan na hindi lumikas at piniling manatili sa kanilang mga tahanan. Mula sa Himpapawid, kita kung paanong tinakluban ng makapal na abo ang malaking bahagi ng Barangay Maaw at Ilihan sa Bago City, Negros Occidental. Tila nawala ang kulay ng paligid, maski ang mga luntiang puno sa pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon. Ang kalsada, puno rin ng alikabok. Grabe ang yapok, guys. Di mo na makita ang dalan. Halos mag-zero visibility sa mga kalsada. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang pangunahing kalsada sa La Carlota City, Negros Occidental. Pansamantalang hindi madaanan ng mga motorista ang mga kalsada. Sa Barangay Araal na pinakaapektado, unang nagsagawa ng flushing operations ang mga taga-DPWH. Nakalanghap naman ang mga residente ng amoy ng asupre. Kaya ang 60 anyos sa si Lola Corazon nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Amo na ganing wala kami gagwa, kay hindi gani magwanta. Gaduga sabat bala sa dughan mo, gasakit ako likod. Buwas gani mamadulog kami. Namroblema ang pamilya Langgote dahil apektado rin ang ilan nilang kalabaw dahil sa naranasang ashfall. Luya kay amo ning natabo, waykid kami mimo. Ulat mga kami sang kung saan naman kami ka-recover. Sa bayan ng La Castellana, umabot sa mahigit 7,000 residente ang inilikas at pansamantalang nananatili sa 10 evacuation centers. Sa kabila ng isinagawang evacuation, may ilang residenteng piniling manatili sa kanilang mga bahay. Ma'am, kapanilag man kami magkay kung ang inkaso kung ang bulkan magsigi gidya ma'am masakay man kami sa amon gamay nga salakyan nga kiri. Salig lang gi kuya ma'am. Si Christy, piniling manatili sa trabaho sa taniman ng tubo. Ate, man kay naalang-alang na ni kanano na ninamon bi ma'am. Na kontak na bala namon ha, tiga dali man ang tagiya. Tukol baan man kami kay tinta. Nagamo na bingkan laon mo. Uri di lang gyapon. Sa datos ng Negros Occidental PDRRMO, mahigit 10,000 individual na ang lumikas sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Vicky, mga kapuso, nagpapasalamat naman ang mga residente dito sa La Carlota City na kahit papaano ay humupa na ang aktibidad ng bulkan ngayong araw. Dasal ng mga ito na sana naman ay tuloy-tuloy na ito upang makabalik na sa kanilang mga tahanan. Yan muna ang latest mula dito sa La Carlota City. Balik sa inyo dyan, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Mga kapuso, inulan at binha ang ilang bahagi ng bansa gaya ng Calabarzon at Bicol Region. Tumindi ang ragasan ng tubig mula sa falls na yan sa Mayhay, Laguna. Kasunod ng malalakas na buhos ng ulan kahapon. Binaha rin ng ilang tulay at kalsada. Sa Tagkawayan, Quezon, malakas din ang agos ng tubig. Tulong-tulong ang ilang residente sa daan para umalalay sa mga tumatawid na sasakyan. Abot tuhod naman ang baha sa ilang lugar. Lubog din sa baha ang ilang bahagi ng Bicol Region gaya sa Camarines Sur. Isolated
ang 5 barangay sa Del Gallego dahil sa binahang spillway. Ayon sa Pag-asa, epekto pa rin yan ng shear line o yung banggaan ng malamig na amihan at mainit na easterlies. Base sa datos sa Metro Weather, magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Quezon, Bicol Region at Mimaropa. May heavy to intense rains pa rin na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Kalat-kalat naman ang ulan sa Eastern at Central Visayas, pati sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa mga kapuso nating malapit sa Canlaon Volcano, may tsansa ng ulan sa Negros Island Region, lalo po sa hapon o gabi, kaya doble ingat. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas, kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Big winner ang GMA Network sa Paragala Awards ng Holy Angel University sa Pampanga. Nakatutok si Chino Gaston. Sa ika-11 taon ng pagkilala ng biggest student-based award-giving body sa bansa na Paragala Awards ng Holy Angel University sa Pampanga, 2 parangal ang inuwi ng 24 oras. Yan ang Grace's Coverage Award at Eye of the Nation Award for News Program. Kinilala rin ang GMA Regional TV1 North Central Luzon bilang Central Luzon's Choice sa Local Television Station category. Wagi rin bilang Voice of Society Award ang magazine show na Kapuso Mo Jessica Soho. Habang kinilala naman ang host nitong si Jessica Soho sa Journalist category. Nakuha naman ng Eyewitness ang Voice of the Society sa documentary show. Pati ang Paragala na Vanguard of Reality para sa kanilang episode na Magtanim Ay Di Biro ni Cara David. Binigyan din ng pagkilala bilang Face of Televisual Brilliance ang unang hirit host na si Susan Enriquez. Habang Merit on Health Education Awardee ang Pinoy MD at Pinnacle of Art and Culture on Television program ang Biyahe ni Drew. Nag-uwi rin ng parangal bilang Catalyst for Science Exploration ang Amazing Earth. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Malapit na ang Pasko pero matumal pa rin daw ang bentahan sa Christmas market sa Baclaran. Ang ilan nagtitinda, nagpe-presyo na ng balik puhunan na lang. Nakatutok si Mark Salazar. Nobyembre pa lang, handa na ang Christmas market sa tapat ng Baclaran Church. Maasa ang merkadong makatablaman lang gaya nung 1 taon. Pero wala pa rin daw ang mamimili kahit 2 linggo na lang, Pasko na. Paramdam ang December. Napakalapit na ng Pasko. Oo nga po. Sana kumita kami ngayong Pasko kasi ngayon lang kami babawi. Siguro mga 15 siguro, doon namin makikita kung... pag nagsimbang gabi na rito? Siguro po. Yun lang yung pag-asa namin. Umaasa rin ng mga tindera na makadagdag sa customer ang mga pasahero ng kabubukas lang na LRT Extension Redemptorist Station sa tapat ng simbahan. Pero ang mga nakausap kong mga pasahero ng LRT, may plano daw mag-shopping pero wala pang pang-shopping. Bakit hindi pa kumpleto Wala pang pera po. Wala pa po. Ano ba dapat ang budget mo? Pang regalo? 5K sana. Sino po sana mga regaluhan? Yung apo ko at saka mga kapatid ko. Kompleto ka na ba sa gift list mo? Nakapamili ka na lahat? Hindi pa po. Hindi pa. Hindi pa. So, ilang pang kulang? Mga 10. Bakit hindi pa makakompleto? Wala pang 13 months. Wala pang 13 months. Kailan papasok ang 13 months? Mga sa 15. Kapag ganito na raw kalapit sa Pasko, desperado na ang mga namuhunan. Kaya nagpe-presyo na ng balik puhunan. Nagbabargin na po kami ng mga paninda. Hindi ka ba malulugi nitong... Hindi naman. May tubo naman pero hindi gaano. Di pa rin parehas dati na matataas talagang bintahan namin. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Inusisa ng mga komite sa Kamara ang tila sabwatan umano sa industriya ng bigas kaya nananatiling mahal ang bentahan sa merkado. Humarap diyan ang 10 pinakamalalaking importer ng bigas sa bansa na pinasagot din sa alegasyong may kartel na nagmamanipula sa presyo ng bigas. Nakatutok si Jonathan Andal.
Sila ang 10 pinakamalalaking importer ng bigas sa Pilipinas. Kanina, ipinatawag sila ng Quinta Committee ng Kamara para sagutin ang alegasyong meron umanong kartel na nagmamanipula sa presyo ng bigas. Agad nila itong itinanggi. Wala kaming kartel, hindi kami nagpa-profiteering. We're dictated by the market prices. Sir? Hindi kami nag-hoarding. Ang nabiblame kasi ngayon, ang naging spotlight kaming mga importer, where in fact, ang makikita natin problema sa retailer. Sabi ng Bureau of Customs, pagdating ng imported na bigas sa bansa, ang presyo nito o landed cost ay nasa 33 pesos per kilo. Kukunin ito ng importer at sabi nila, ibinebenta ito sa wholesaler ng 35 to 40 pesos. Ang wholesaler ibinebenta ang bigas sa dealer bago makarating sa retailer sa palengke. Niloloko tayo somewhere else eh. Nakita, sinabi na ng customs 33, sinabi na nga ng wholesaler 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na 50? Muntik pang makontempt ang isang malaking rice importer. 1 bilyong pisong halaga kasi ng bigas ang kanyang inangkat ngayong taon pero hindi niya masabi kung magkano ang kanilang kinita. Imposible sir na hindi niyo alam kung magkano ang kita niyo. Yung wife ko na po kasi, ma'am, yung doon. Sir? Yung wife ko na po kasi ang nag-compute doon. Maluwag po ang ating detention facility, Mr. Chair. Magsasabi po ako ng totoo. Yeah. Opo. I think you are lying. Itong pinagtatakahan natin na bakit ang taas-taas ng presyo at walang kinalaman ng importer, hindi ko matanggap yan, Mr. Chair. May I now request AMLA, Mr. Chair, to check the financial records and transactions of all these top importers. Kasi kung wala sila capability to finance their importation, someone or somebody is financing them. Pinuna naman ng isang kongresista ang BPI o Bureau of Plant Industry dahil hindi nila alam na mag-ina ang 2 sa 10 pinakamalalaking importer ng bigas sa bansa. BPI, did you not check whether or not these 2 companies were actually owned by one individual? Hindi po natin napacheck. Bakit hindi nyo chinek? Sir, ngayon po, nire-review na naman Hindi mo pwedeng ngayon i-review yan. Tapos na nangyari, ngayon nyo gagawin yung trabaho ninyo. Dapat, doon nag-a-apply pa lang sila, chinek nyo na kaagad. Hinala ng mga kongresista, may sabwatang nangyayari sa industriya ng bigas. Mataas pa rin kasi ang presyo sa merkado o mga palengke kahit pa may oversupply ngayon ng bigas at kahit pa binawasan na ang taripa ng 20% mula noong Hulyo. It is a puzzle din po for us na perhaps this deserves a more nuanced analysis. The farm gate price went down. The landed cost went down. Should translate to lower retail. Pero hindi po yun yung nangyari. Mga bigas natin, nasa bodega. Hindi nilalabas, kaya hindi bumababa yung presyo. Sasabihin nila sa farmers, hindi namin mabibilihan yung palay kung hindi nyo ibababa kasi ang dami pa naming hindi naman nila hindi nila kailangan ng bigas. So, naapektuhan yung farmers, walang nangyari sa consumer kasi may sabwatan. May kartel na nangyayari. Parang meron nga pong connivance sa ating pong mga government agency kung bakit hindi po natin nami-meet yung target natin na ibaba po talaga natin yung presyo po ng bigas. Kasi ang Department of Agriculture hindi masabi kung may kartel ba sa bigas. Seems like there's a cartel-like market environment. But I cannot categorically say na meron kasi hindi naman mandato ng DA masabi ng Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. This Saturday na magkakaalaman kung sino ang hihiranging The Clash 2024 champion. Pero bago yan, ibinahagi muna ng Final Four Clashers ang kanilang naging journey para maabot ang kanilang mga pangarap. Makichika kay Aubrey Carampel. Isa laban sa lahat. Mula sa libo-libong nag-audition hanggang sa top 24.
Down to Final Four na lang ang magtatapatan sa The Clash 2024. Ang power biritero ng Bicol na si Alfred Bogabil. Pride vocalista from Zambales si Angel D. Laguna's trending streamer Chloe Redondo. At ang soulful Gen Z ng Las Piñas na si Naya Ambi. Napa-throwback sa kanilang Clash journey na di naging madali. Bago pa man sumali sa kompetisyon, si Alfred nakipagsapalaran sa Maynila at naranasan ang iba't ibang klase ng trabaho mula sa pagiging construction worker, waiter, kargador, habang pinagsasabay ang pag-aaral ng kolehiyo. Sumubok din daw siyang kumanta sa mga bar, pero hindi nagustuhan ng ibang tao. Minsan binabato ako ng bato. Opo, sa barya. May mga lasing po na nambabastos. Tapos minsan pinapababa ako ng stage. Oo, na habang kumakanta, sayawan. Kasi daw hindi daw ako magaling. Gabi po, nagkumakanta po ako sa bar gabi. Tapos sa umaga po, nag-aaral po ako. Minsan, ng OJT ko po sa college po, nagtuturo po ako. Sa ilalim po ng lamesa ako lagi natutulog kapag break time. Tapos gigising po ako kasi magtuturo na naman sa mga estudyante. Kaya kung may kanta raw siya para i-describe ang kanyang life journey. Di pa rin mo ang hangganan ng langit. Iba naman ang naging karanasan ni Angel D na proud member ng LGBTQIA community. Noong una, nahirapan daw siyang mag-out lalo na sa kanyang pamilya. Masakit po sa akin yun. Lalo na kung nagaling sa sarili mong pamilya. At yun po yung naging challenge sa akin para mas maging matibay po ako ngayon. But now? Now, unti-unti na ba nilang natatanggap? Yes po. Oo, natanggap naman na po nila. Si Angel D claiming na ang pangarap ang inaasam na Grand Champion. Kaya ang kantang dinededicate niya sa lahat ng taga-suporta. Walk on with hope, hope in your heart. Si Chloe naman ilang beses na raw sumubok sa mga singing competition at kahit minsan ang nabigo at natanggal sa competition. Tuloy pa rin sa pagtupad ng pangarap kaya nakabalik as Clashback winner. Ano yung motivation mo? Yung motivation ko po talaga yung family ko kasi ever since sila po talaga yung very supportive po talaga sila sa tinatahak kong career po ngayon. Ang kanta raw niya para sa sarili. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Ako'y lilipat at ang lahat makakakita. Ang pinakabatang Final Four clasher na si Naya, inspirasyon naman na tulungan ng isang programa ng simbahan kapag pinalad siyang manalo. Sila po ay mga teachers sa street children. Nagtuturo po sila sa mga bata na naglalaro lang sa kalye and tinuturuan po nila yung mga bata ng Bible stories. And as young as they are, ini-establish po nila yung takot sa Diyos. Inspirasyon din daw niya ang kantang ito. Never could have made it, I would have lost you, Lord. But now I see how you were there for me. Deserve nga ng top 4 ang mapabilang sa The Clash Grand Finale. Pero para mapanatili raw ang kanilang mga singing voice, disiplina raw ang kailangan at ang ilang routines. Sa akin po yung lip roll. I also do meditation po for my mental health. Para mas lalong bumuka yung lalamunan ko. Hindi ko alam kung ano sa inyo, pero ganun talaga po ako. Kakain po talaga ako, tapos iinom ng tubig, tapos lagi talagang may tubig. Tulog po. Tulog talaga. Kasi parang pag kompleto yung tulog mo, kompleto din yung hangin na lumalabas sa'yo. So, yun po. No sweets, no cold water din. So, very effective siya for me po. Sa Sabado, malalaman na kung sino kina Alfred, Angel, Chloe at Naya ang tatanghaling Grand Champion at mag-uuwi ng 1 million pesos, house and lot at ang maging contract artist ng Sparkle GMA Artist Center.
Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayon. Excuse me po. Nako, familiar. Baka umiyak ka po din. Monitor. At po ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 15 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Ito ang Pasko ng